Share ko lang yung nakakatakot na pangyayari after mamatay ng barkada namin na si Edsel. Biglaan yung pagkamatay ni Edsel, Sir Neb. Nagkasakit siya na hindi mapagaling ng mga doktor. Sabi naman ng mga albularyo ay nanuno siya, pero hindi rin siya napagaling ng mga yon. Tumagal ng halos 1 buwan ang sakit ni Edsel bago siya tuluyang namatay. Hirap na hirap daw huminga si Edsel noong mga huling oras niya. Isusugod sana siya sa ospital. Kaya lang ay napakabigat naman daw ng katawan niya. Noong finally ay nabuhat na siya ng 8 katao, ay tsaka naman siya natuluyang namatay. Noon namang binuhat yung kabaong niya para ihatid na siya sa huling hantungan, ay para daw walang laman sa sobrang gaan. Misteryoso ang totoong sanhi ng kamatayan ni Edsel. Pero hanggang noong wala na siya, ay marami pa ring kababalaghan ang nangyari na may kaugnayan sa kanya. May ex-girlfriend si Edsel na si Nadine. Sabi ni Nadine ay nakita raw niya si Edsel na nakatayo sa labas ng eskwelahan nila. Natakot nga raw siya dahil alam niyang patay na ito. Pero bukod kay Nadine ay may iba pang nakakita sa multo ni Edsel sa kung saan saang lugar. Actually, kahit ako ay nakita siya. Ang weird lang kasi nakita ko siya na nasa umpukan ng mga bumibili ng kwek-kwek. Bibili rin sana ako noon. Tapos noong papalapit na ako sa cart, napansin ko na may nakatalikod na lalaki na parang siya. Noong humarap yung lalaki, ay siya nga ang nakita ko. Ngumiti pa siya, kaya talagang napatanga ako. Hindi ko alam kung anong nangyari kasi bigla rin siyang nawala. Yung isa pa naming barkada na si Rez ay nakita raw si Edsel sa computeran. Naglalaro noon si Rez, tapos noong natalo siya at hinubad yung headset ay napalingon siya sa katabi niyang unit. Si Edsel daw ang katabi niya at nakikinood sa unit niya. Nginitian din daw siya, pero dahil alam niyang patay na nga ito ay napatayo siya at napaatras sa iba pang naglalaro. Napalingat lang daw siya saglit ay nawala na rin si Edsel. Kung saan saan siya nakikita, Sir Neb. Sa palengke, sa mall at sa ospital. Ewan ko kung totoo yung sinasabi ng iba, pero ako, alam kong totoo ang nakita ko. Ang nakakapagtaka lang ay bakit naman ganoon ang paraan ng pagpapakita ni Edsel? Hindi ba yung multo ay nakapermi lang? Siya kasi parang buhay pa rin kung magparamdam. May nakapagsabi na baka nga raw hindi pa talaga patay si Edsel. Baka raw kinuha siya ng engkanto at namumuhay na kasama ng mga ito. Baka totoong si Edsel ang nakikita namin at pinaglalaroan lang niya kami. Noong 16 years old si Tita Mira ay may nakilala raw siya na nagngangalang Neil. Ilang araw niya lang nakasama si Neil dahil nang maaksidente sila ay naglaho itong parang bula. Graduating daw noon sa high school si Tita. Usong-uso sa kanila noon yung karerahan ng mga motor. Tuwing gabi ay nagkakarera yung mga kabarkada ni Tita doon sa Provincial Road. May motor din si Tita pero hindi siya nakikipagkarera dahil natatakot siya. Doon niya nakilala si Neil. May sariling motor daw ito pero hindi nakikikarera. Nakatabi lang siya ni Tita sa gilid ng kalsada. Tapos kinausap na siya ng kinausap. Mula noon tuwing may karera ay nakakausap ni Tita si Neil. Tapos isang beses ay naikwento ni Tita kay Neil ang tungkol sa nalalapit niyang pag-graduate at pagluwas ng Maynila para doon magkolehiyo. Sa pagkakaalala raw ni Tita ay parang pang-apat na pagkikita pa lang nila yon ni Neil. Nagulat daw si Tita kasi nagalit si Neil. Iiwan daw pala niya ito. Bakit nakipagkaibigan pa siya? Yun daw ang sabi. Hindi na lang daw kumibo si Tita kasi para sa kanya hindi naman daw niya masasabing kaibigan talaga si Neil. May kabarkada kasi talaga siya
at doon siya mas close. Para sa kanya ay kakilala lang niya si Neil. Hinayaan na lang daw niya. Noong madaling araw na pauwi na si tita, ay bigla na lang daw may humagibis na motor sa tabi niya. Sa sobrang bilis at lapit ay ramdam na ramdam niya yung init ng tambucho noon. Napapreno daw siya sa takot, pero mas natakot siya nung makitang nag-U-turn yung motor at tinumbok siya. Inakay niya raw yung motor niya pagilid sa kalsada. Kaso talagang hinabol siya noong motor at binangga. Kitang-kita raw niya yung galit na mukha ni Neil bago siya literal na lumipad sa ere at tumilapon sa palayan. Sa ospital na raw nagising si tita. Mabuti at hindi napuruhan ang ulo niya dahil sa palayan nga siya tumilapon. Pero may mga bali siya sa buto at pagang-paga ang mukha niya. Nung sabihin niya kung ano ang nangyari at sino ang dumisgrasya sa kanya, ay pinaghahanap si Neil. Ang kaso, walang nakakakilala sa taong dinidescribe niya. Kahit mga kabarkada niya na kumakarera at mismong yung mga regular na nanonood na kilala na ang lahat ng nagpupunta sa karera, ay hindi kilala si Neil. Pati motor niya ay dinescribe niya. Pero laking gulat niya nang ibang tao ang nagmamay-ari noon. Para bang hindi totoong nag-e-exist itong si Neil. O kung nag-e-exist man, ay para lang bungguin siya. Hindi niya masabing multo si Neil dahil wala naman daw balitang nagmumulto sa kalsadang pinagkakarerahan nila. Wala rin naman daw na aksidente at namamatay doon. Ayaw na raw alamin pa ni tita kung maligno ito dahil baka balikan pa siya. Nangyari ito sa probinsya namin noong mga 1999 yata o 2000. Uso kasi noon yung usapin tungkol sa Y2K bug, tsaka yung haka-haka na maglilitawan daw ang mga aswang, maligno, lamang lupa at kung ano-ano pang masasamang nilalang pagpasok ng year 2000. Paniwalang paniwala ang lola mitring ko noon, kaya ayaw niya akong pagalain. Tamang pa-teenager na ako noon, kaya more gala, more fun sana. Pero mabuti na lang at masunurin din akong apo dahil kung hindi ay baka nadamay ako sa nangyari doon sa isang magbabarkada na kilala ko rin at sinasamahan. Natagpuan na lang daw ang katawan ng mga yun sa kakahuyan. Walang mga malay at puro pasa. Nagpaalam daw ang mga yun sa kanilang mga magulang na mangunguha ng ligaw na sitaw doon sa tubuhan. Pero sa kakahuyan na nga natagpuan na may kalayuan doon sa tubuhan. Noong ginising sila ay nagising naman at nagsiuwi. Pero kakaiba na sila magmula noon. At sa mga sumunod na araw ay isa-isa silang namatay ng biglaan. Hindi raw makausap ng matino kasi ang lumalabas lang sa bibig nila ay ungol na matinis. Parang ibon daw. Hindi rin daw kumakain at walang ekspresyon ng muka. Malas naman na noong panahon na yon ay wala yung kaisa-isang magaling na albularyo sa lugar namin dahil sinundo ng anak na taga-syudad. Wala tuloy mapagdalhan doon sa mga bata. Tapos ayun nga, sa loob ng 4 na araw ay sunod-sunod silang namatay. Basta natumba na lang daw o kaya ay hindi na nagising. Kinabukasan pagkamatay noong huling bata ay tsaka dumating yung albularyo. Binisita kaagad niya yung burol ng 2 batang hindi pa naililibing at galit na galit siya. Sinadya raw madaliin ang pagkamatay ng mga bata dahil alam noong aswang na paparating na siya. Aswang daw ang kumuha sa mga bata at ang katawan na na-recover ay mga katawan na lang ng saging. Ang totoong katawan daw ay nasa bahay ng aswang, nakakulong at isa-isang kinatay para kainin. Kaya raw ungol lang ang lumalabas sa bibig noong mga peking katawan ay dahil nakabusal ang bibig ng totoong katawan ng mga ito. Natukoy noong albularyo kung saan ang bahay noong aswang. Kaya sinugod yon ng mga kapitbahay namin, kabilang si Lolo. Kaya lang pagdating nila roon ay giba na yung kubo na gawa raw sa trapal.
May bakas ng pinaglutuan sa lupa at amoy malansa ang paligid. Hindi na nahanap yung katawan ng mga bata. Araw-araw mula noon ay ginagawang sample ni Lola Mitring sa akin ang mga batang yon kapag nagpapaalam akong lumabas. Bilin pa niya ay pipiliin ko ang mga kakaibiganin ko at huwag akong sama ng sama sa galaan ng barkada.